Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang tila walang katapusang pagdinig di umano ng House Quad Committee ng Kongreso na di umano'y pilit na dinadawit ang mga Duterte, ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, ang nasabing House Quad Committee hearing ng Kongreso ay tila nasampal ng katotohanan matapos nagsalita na at tahasang nanindigan ang bagong talagang DILG chief na inosente ang Duterte administration at mga isinasangkot na opisyal na kapulisan kasunod ng paratang ni dating PCSO Chair Rowena Garma sa aniyay madugong kampanya di umano kontra droga ng dating administrasyong Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa 5 araw na pag-upo niya bilang bagong DILG chief, kaliwat ka ng issue ang agad na hinarap ni Interior Secretary June Vic Rimulya. Isa na nga rito ang mainit na usapin tungkol sa aligasyon ng AGK habang isinasagawa noon ang kampanya kontra droga sa ilalim ng Duterte administration. Dahil naging sentro nga sa pagdinig ng Quadcom Committee sa Kamara ang tila paratang ng isang PNP official at dating PCSO chair na si Rowena Garma na nasasangkot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang matataas na opisyal ng PNP sa pagkawala umano ng mga individual na sangkot sa paggamit at pagbibenta at malawakang kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Ngunit para kay DILG chief na si June Vic Rimulya, ang mga isinasangkot na personalidad o grupo ay nanatiling inosente sa aligasyong ito hanggat walang nairepresentang matibay na ebidensya laban sa kanila. We have to understand that they are innocent until proven guilty. So we must not judge them already according to testimony. They have to go through the process. You have to understand that any testimony given in Congress is done under oath. So that takes the form already of a direct testimony and can be used by the police as a initial point of investigation and to file charges. But we always caution you that we will wait till the final report is over before all actions are done. Gayunpaman, tuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para kumalap ng mga testimonya na tatayo mula sa mga aligasyon sa umano'y kampanya kontra droga ng pamahalaan noon. Well, I think we have to wait till the full revelations are announced. I think pretty soon there will be corroborative testimonies that will abound. I think with their testimony, some of the cold cases will be opened. But again, let us wait till the final hearings and final recommendations of Quadcom are done, and then subsequent actions will be taken. But taking to light, several cold cases are now being reopened. But in advance of what she said, that's a developing matter which we have to wait till the full testimonies are given. Samantala, sangayon naman ng PNP sa pahayag ng DILG na pag-aralan muna ang kanilang magiging hakbang laban sa mga isinasangkot sa testimonya ni Garma depende sa ilalabas na rekomendasyon ng Kongreso hinggil sa umano'y AGK issue sa nakaraang administrasyon. Habang bukas din ang PNP para sa mga dating pinuno at opisyal nito para magpaliwanag sa partisipasyon nila sa war on drug ng dating pamahalaan. On our part, we have, we already have, meron na po kaming committee na to really investigate po dun sa all the allegations being made by Colonel Garma regarding po dun sa AGK and other matters, no? So, we're just waiting po. So, tuloy-tuloy po yung investigation natin. And we have to present it dun sa, kung sabi nga ng ating SILG, we have to wait for the full na ng Quad Committee dun sa kanilang investigation. But what we're doing right now is to really get more the information. So, by the time na kailangan ng Quadcom yung talagang resulta ng police natin, we can easily give it to them po. Magugunitang sinabi rin noon ng PNP
na nakahanda ang kanilang mga dokumento para panindigan ang mga operasyong ito sa ilalim ng drug on war campaign ng dating administrasyon. Sa gitna ito ng tangkang pagpasok ng ICC sa Pilipinas hinggil sa isyu umano ng paglabag sa karapatang pantao sa kampanya laban sa iligal na droga. Ngunit hanggang ngayon, di pa rin umuusad ang investigasyon ng ICC sa bansa at di makakaila na sa ilalim ng Duterte administration. Halos nalinis dito ang bawat sulok ng Pilipinas sa isyu ng paggamit, pagbebenta at iba pang may kaugnay sa paggamit ng iligal na droga na siya namang naging laking tatak ng kanyang panunungkulan sa loob lamang ng maiksing panahon na kailanman ay hindi nagawa ng ilang dumaang administrasyon. Ang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maraming salamat DILG Rimulya at nasampal mo ang buong katotohanan. Ang mga buayang mambabatas sa Kongreso at ang House Quad Committee, kahit anong gawin talaga nilang paninira sa mga Duterte ay hindi yan magtatagumpay dahil sa huli ay mananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Dapat ihinto na yung hearing na yan at unahin na lang ang totoong usapin tungkol sa masyado ng mahal na mga bilihin at mas dumadami pa ang maghihirap. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Tax namin ang ginagamit nyo dyan sa walang katapusang hearing na hanggang sa ngayon ay walang resulta at puro gawa-gawa at kasinungalingan lamang. Abe, sobra na talaga ang ginawa nila dyan sa Kongreso, lalo na yung Team House Squad na yan. Mahiya naman kayo. Sinasayang nyo lang ang pera ng taong bayan para lang sa inyong pansariling kapakanan. Masyado na kayong busog sa kamay ni Tamba na ang ambisyon lang ay maging presidente ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagmudmod ng ayuda sa taong bayan. Akala siguro niya na makukuha niya ang boto ng taong bayan sa ginagawa nyo. Ayan na sinampal na kayo ng katotohanan. Mismo ang bagong DILG na ang nagsabi na hanggang sa ngayon ay nananatiling inosente ang Duterte administration. Nakakahiya na talaga ang mga peking witness. Ilalabas nyo para lang madiin ng mga Duterte. Grabe, 3 opisyal na ang nagsabi. Si Richard Gomez, Lucy Torres at ang bagong DILG. Ngayon na si Rimulya, harapang nasampal kayo. Ngayon na ang katotohanan, kahit anong pilit na dinadawit nyo ang mga Duterte sa usapin na yan, ay hindi kayo magtatagumpay. Dahil ayon pa nga sa kasabihan, hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Kaya dapat lang ihinto na ninyo ang hearing na yan. Dinaig pa ang korte. Sa puro contempt lang ang alam nyo. Ibigay nyo na lang yan sa korte at bigyan nyo ng pansin ang totoong problema ng Pilipinas. Masyado na naghihirap ang taong bayan sa sobrang mahal na mga bilihin at sobrang liit ng pasahod. Unquote. Pero may isa pang congressman na pikon na pikon. Jumiyak ko talaga ito, isang congressman. Sino ho ito? Pakinggan natin. Uminit ang ulo ng ilang kongresista, hindi kasi sumipot si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Naging emosyonal naman ang dating Customs Intelligence Officer na nagdawit sa droga kina Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. He has promised us, wag ka iyak! committee, to his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Hindi na naitago ni House Committee on Public Accounts. Grabe yan, lagi na lang high blood yan. Pag nagtatanong yan, lagi na lang pasigaw. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Hindi, lagi ko kasi siyang galit. Hindi ko alam, parang galit na galit sa mundo ito. Lagi, lahat pag may witness siya, lagi siyang galit. Sir, may asawa po ba kayo? Hindi, it's either, ako nagtatanong lamang po ako Mr. Paduano. May asawa po ba kayo? Kasi kung may asawa kayo, kung lagi kayong galit, may problema tayo dyan. Ibig sabihin, yung asawa nyo, puro konsumisyon na binibigay sa inyo, di ba? Totoo naman Gago! Kung wala ka namang asawa, baka kaya ka galit lagi. Di ba? Ilabas nyo na lang sa KTV ang galit nyo. Gago! Lagi siyang galit Parang lagi siyang, parang meron siyang laging nararamdamang sakit sa katawan. Hindi kasi ganyan talaga Wala tayong magagawa kung ako hindi ako kasi totoo naman pag masakit ang ulo mo, di ba? Pag masakit yung puson mo. Puson, hindi kasi ganyan naman mga babae pag masakit ang puson. Pag ang tawag doon, merong monthly. Laging galit.
Sir, hindi naman po siguro kayo minamonthly, pero bakit lagi kayo galit? Mga ganun, bumubula yung bibig ninyo, sir, lagi. Hanap kayo, sir, ng asawang magbibigay sa inyo ng pagpaparelax. Parang hindi maganda na idudulot sa inyo ng mga pangyayari sa buhay nyo. Laging galit to si sir, eh. Chairman Caraps Paduano ang pagkadismaya. Hindi kasi ulit sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-10 pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs. Nangako noon si Duterte na haharap siya sa Quadcom pagkatapos ng undas, pero nauna pa siyang humarap sa Senado. Diskumpiyado raw kasi si Digong sa integridad ng investigasyon ng Kamara. Hirit tuloy ni Paduano. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Sabi niya, kung hindi tayo naglolokohan dito. So, ibig sabihin, naglolokohan kayo. Ang gulo ng statement mo. Natatakot siya. Sa Senate niya, umarap siya na doon pa si Ontiveros. Sino ka? Para matakot. Natatakot siya. Inamin na nga, under oath. Hindi, di ba, mga kababayan? Pag inamin mo under oath, hindi ka takot. Mantakin mo, aminin mo under oath na may DDS ka. Paano ka naging natakot nun? Tama, mali? Wala ka pala, sir, eh. Tuloy. Napumunta dito? Matatanda ang inamin mismo ni Duterte sa Senate Blue Ribbon Committee na totoo ang Davao Death Squad at utos niyang hikayatin manlaban ang mga drug suspect para mapatay. Pero sabi rin noon ni Senator Bato de la Rosa, puro biro lang ang sinabi ng Pangulo. Bagay na kinastigo rin ng Quadcom. Biro lamang daw. But I ask you, my friend... Sir, pakitanggal na po yung cross sa leg nyo. Marami pong naaasiwa, lalo na po yung talagang sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Pakitanggal na, sir. Hindi, sa bagay. Hindi, nung panahon naman talaga ni Kristo, eh. Yung mga, di ba, alam naman po natin, yung mga Pariseo, yung may mga hawak na burloloy religious figure sa katawan, tsaka mga Saduseo. Yan po yung mga talagang inaano ng ating Panginoon. Bakit? They form their outside appearance as godly, but inside, I don't know. Pero sabi nga I do not know you. My colleagues, I ask you, who makes jokes under oath? Who laughs while mothers bury their sons? Layo naman, di naman tinatawanan ni Duterte yun. Huwag mo naman i-connect. Sir, pagkaganyan yung mga diskarte ninyo, naku, baka bulaan yung pagtuturo ninyo. Hindi kasi, alam nyo, sir, ang ginawa ninyo, yung pagtawa at pag-joke, ikinonect ninyo doon sa mga batang namamatay o ganito. Wala namang ganun eh. Si Pangulong Duterte, kung tumawa man siya, it's not because of that. At as a matter of fact, kaya nga niya pinapatay yung mga kriminal dahil nga po ayaw niya mga kababayan natin ang nagsasakripisyo at namamatay. Ayaw niya yung mga pulis ang namamatay. Yun ang dahilan. Tapos gayon, i-miscontext ninyo yung sinabi. Ilan pa kaya sa scripture ang miniscontext ninyo? Bishop pa man din kayo. Tapos, dapat to kasi, alam nyo, ito yung simpleng theology, ika nga. Hindi, in theology, you have to see the context ng bawat verse. Hindi pa pwedeng pick up ka lang ng pick up ng verse, tapos sasabihin mo ganito, tingnan mo na. Panginoong Hesus, gusto niya mag-inom tayo. Ginawa niya yung tubig alak, gusto ng Panginoon maging lasinggero tayo. Kasi pinick up mo lang yun eh. May context yun. Hindi po pwedeng ganun magturo. Parang ganyan na ginagawa ninyo ngayon. So baka mamaya ginagawa nyo yan sa ng Biblia. Huwag ganun, sir. Dapat may context tayo pag nagpaliwanag. Who finds humor in this horror? This is no laughing matter. Sa gitna ng pagdinig, naiyak naman si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Sila ni Dismiss Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Nang galing. Palakpakan natin. Hindi kasi marami na umiiyak dyan eh. Diba? Sabi ko nga sa inyo, parang TV series eh. Merong action, may sumisigaw. Diba? Meron ng lalambing. May nanlalambing pa dyan minsan.
Yung mga bolero. O may mga love story dyan. O bakit ano yun ang kulay ng buhok mo? O may boyfriend ka pa. May mga ganyan dyan eh. O minsan sumisigaw. Galit na galit yung Paduano na to. Minsan naman may umiiyak. Nakailang iyak na dyan. Parang Korea drama ho ito eh. Diba? Michael Yang at Alan Lim sa iligal na droga. Aniya, swerte raw nabuhay pa sila. Ipinatumba na raw kasi ng tinawag niyang Davao Mafia ang ibang kasamahan nila. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Bukod kay Guban, ibinunyag din ni Asierto na nilagyan siya ni na Senator Bongo at Duterte ng hanggang 10 milyong piso na patong sa ulo dahil sa mga revelasyon nila. 10 milyon daw? Nako. Bakit? Hindi 10 million daw ang patong sa kanya. Pero nakakapagsalita pa siya ngayon. Presidente Duterte po, saka si Bongo. Dahil po dun sa ginawa kong report na na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wencio. Sa isang pahayag, itinanggi ni Go ang mga akusasyon ni Asierto. Hindi raw niya kilalang naturang pulis at walang katotohanan ang paratang sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Oh, grabe talaga ho ang mga pangyayari ngayon. Talagang ang kasinungalingan ay matinding-matindi na, di ba? Pero ito pa yung video na kung saan galit na galit ho itong si Paduano. Dito tayo mag-emphasize, ha? For the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Malinaw daw, Mr. Chairman. Malinaw, Mr. Chairman, na naglolokohan tayo dito. Gago! O, edi inamin mo na. Inamin mo na, sir, na naglolokohan pala kayo dyan. Ayan. Hindi, ulitin ko. Ito Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Malinaw. Malinaw. Wala nang paliwanag. Malinaw na naglolokohan tayo dito. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Alam na. Naglolokohan na. Kayo naman. Tatapusin ba natin to? Inamin na niya I rest my case. Sabi ni Paduano, naglolokohan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Kung hindi tayo naglolokohan dito. Talagang in-emphasize niya pa, naglolokohan tayo dito Pumunta dito? Sabi, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a so-called order for Attorney Delga to answer both letters. Ba't hindi ka magpa-show cause order kay Duterte? Takot ka? Akala ko ba sinasabi ninyo na takot si Duterte? Hindi. Ang dami niyong hanas Sinasabi niyo, takot si Duterte, kaya di umaharap. Takot si Duterte, na yan bayag si Duterte. Takot si Duterte. O bakit di niyo isampina? Ipa-contempt niyo pag hindi umattend. Hindi, na magkaalaman po tayo mga kababayan. Hindi ba? Ang dami ninyong sinasabi dyan. Ba't di ninyo ipa-contempt si Duterte? Isumpina ninyo, i-contempt ninyo. Na magkaalaman tayo kung anong hinahanap ninyo. Wala po ako sinasabi pero ang tatapang ninyo, ang dami ninyong hanas. Bakit di ninyo i-contempt niyo abogado? Nagsasalita lang naman yung abogado. Ito rin, ito no?
alam mo, pagdating mo sa mga issue, okay? Pagdating mo sa mga legal matters, huwag niyo sisihin yung abogado. Yung abogado, trabaho niya yan bilang officer of the court. Trabaho niya, i-hire siya, ipagtanggol kahit guilty or not guilty. Lahat po yan. Trabaho lang ho nila. As a matter of fact, it is in our law. Don't you know? Don't you know, my friend? Why? Kaya nga may Miranda rights eh. Di ba? Ano ibig sabihin no? You have the right to remain silent. Bakit? Tapos, the government will provide if you do not have lawyers. Hindi ganyan yung word, sabi. Rambol-rambol, no? Pero ang punto doon, tumahimik ka, may karapatan ka kumuha ng abogado. Kung wala kang makuha ng abogado, ang gobyerno magbibigay ng abogado. So ano ibig mo sabihin? Yung mga kasalanan naman ibibigay ng gobyerno. Kung mamamatay tao, halimbawa, merong pinatay yung isa. Hinuli ng pulis. Babasahan ng di ba? So yung mamamatay tao, kakampihan ng gobyerno? Hindi. Iyon po ay kanila lamang trabaho. Huwag niyo sisihin yung abogado. Kasi Paduano, kung ano-anong nasa isip eh. Parang galit na galit siya dun sa abogado. Si Duterte, ayun na si Duterte. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Kala mo talaga, ang tapang ng tao nito. Eto pakikita natin kung ano talaga ito si Paduano. Huwag na tayong lumayo. Pumunta na tayo sa Wikipedia. Lalayo pa tayo. Ito, ayan. Sino ba si Paduano? He was, basa? Ayan. He was the National Commander of the Revolutionary Proletarian Army, Alex Buncayao Brigade. Naku po, patay tayo dyan. Ano po yun? An armed communist revolutionary group. Siya po ay commander ng army ng Revolutionary Proletarian Army na Alex Buncayao Brigade. Ayan po siya ayan, nalinaw po niyan. Tapos dito, prior to his political career, Paduano was a member of the Revolutionary Proletarian Army. The military wing, ibig sabihin ng military wing, syempre, bibit-bit yan. Revolutionary Workers Party, a communist party, ito matindi dito, that split from Communist Party of the Philippines. Wow! Meron na ngang mga Communist Party of the Philippines, humiwalay pa siya. Meron nga ng mga nagre-rebelde, humiwalay pa siya doon sa nagrebelde pa siya doon sa nagre-rebelde. He went on to become its national commander. Ayun. Gusto naman palang maging leader, kaya naman humiwalay. Naging leader siya. So, basta, mahirap ng pangalan ninyo. Paduano later disengaged from the group as he sought to participate. Tinan mo na. Ito, si Paduano daw umalis dun sa grupo niya kasi nag-participate siya sa party list for abang lingkod. Mga kababayan, ang tanong, umalis ba talaga? Para lang pumasok sa party list? Yun ang tanongin natin. Sir, umalis po ba talaga kayo? Kasi yung ugali ninyo parang hindi umalis. Yung ugali lang naman. Tingnan natin. Para mas makakilala pa natin. Ano ba itong revolutionary Proletarian Army? Etong RPA, tawagin na nating RPA, was the military wing of, Revolutionary Workers Party. Ito, ayan. The Revolutionary the RPA, sa baba, ayan, sa activities, Alex Buncayao Brigade, RPA, ABB, engaged in peace negotiation broke by Eduardo Coangco Jr. with the government of Estrada. So, nakipagbati daw sila. Yon, alam na natin. So, galit-galitan sila. Ito sabi dito, the Metro Manila base Alex Buncayao Brigade which also broke army from the New People's Army. So, sabihin humiwalay din. Yung una-una, humiwalay siya doon sa
Communist Party of the Philippines. Ito namang Alex Bungkayaw Brigade, umalis naman sa NPA. So sa madaling salita, yung mga rebelding grupo ay inaalisan nila din para din nagrebelde din sila doon sa mismong mga rebelding grupo. Kaya na iba sila. Okay? Tapos eventually, bumalimbing din. Bakit? Nakipagkasundo kay Eduardo Coangco and kay Joseph Estrada. Ayan. So, sabi nga dito, bumaligtad and ito, ayan, nakasulat po dyan. In 27, an apparent split occurred between two factors. Nag-split na naman. Grabe talaga. Ay, nako, split kayo ng split ano kayo pinag-splitan ninyo? Diba? So, ito matindi. Ito, babasahin ko sa inyo. As of 2016, the peace deal signed by RPA-ABB with Estrada administration remains to be fully implemented. Nilo de la Cruz and a group of former RPA-ABB members calling themselves Democratic Front for Philippinism issued a statement supporting Rodrigo Roa Duterte on war on drugs. Diba? And his revolution against the oligarch and exploitation. Ay nako, so ibig sabihin mga kababayan, ang gulo-gulo, sumusuporta naman pala yung grupo niya dati. So anong pinipiyok nitong taong ito ngayon? Hindi natin maintindihan. Anong kinaiinit ng butchi mo ngayon? Akala ko ba dati yung grupong inalisan mo, sumuporta naman pala ka sa war on drugs? Ngayon, ang napapansin ko lang dito, hindi natin to sinasabi para kundinahin na. Kasi para maintindihan natin yung tao, kailangan nating alamin yung kanyang background. Ang background niya, dati talaga siyang militante. Dati nga siyang head di ba? Ng isang breakaway group, ika nga. So naging talagang humawak siya. So palaban itong taong ito. Nagrebelde siya until nung siya ay tumakbong party list. No, nung tumakbo siyang party list, ayan na nga, nagkaroon na nga ng mga pag-uusap doon yung grupo na kanyang kinasamahan. So sa madaling salita po, nakipagbati din sa gobyerno. Yun ang kanilang personalidad, yung grupo na yun. At the same time, siya naman, nakipagbati na sa gobyerno din through party list. Tama, mali? Ngayon, ang tindi na ng kanyang pagsipsip doon sa kanilang speaker. Bilang party list na representante. Kaya nga ho siya ang parang, sabi nga nila, tinatawag na attack dog dito sa Kamara. Nakikita nyo na kung bakit ganyan ang pag-uugali niya at lagi siyang galit. Alam nyo na, di ba? Alam na po natin kung bakit siya laging galit. Personalidad niya na simulat-simulat sa pool ng kanyang pag-join sa mga activism, galit siya lagi. Lagi siyang umaalis dun sa grupo niya. Hindi, ito kinikwento lang naman natin. Ganun ang kanyang personality. So, alam nyo na po kung bakit ganyan siya. Ngayon, expect nyo na lagi siyang galit sa mga resource person. Di ba? Para hindi na tayo nagugulat na bukas may sisigawan na naman siya. Kasi nung isang araw, sinisigawan niya yung sa PDEA. May susunod. Alam mo na, sisigawan na naman niya. So, alam nyo na kung bakit. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!